Nagsama-sama para sa isang lunch out ang mga kaalyado ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Pero tikom si Senador Bam Aquino nang tanungin kung napag-usapan ang 2028 elections. Narito ang agenda report ni Hannah T. Reunion kung ituring ni Senator Bam Aquino ang pakikipagkita niya kay dating Vice President Leni Robredo. Matagal na raw silang hindi nakakapagkita ng mga kapwa niya oposisyon. Kabilang sa reunion ang Leni Kiko tandem noong 2022 at sina Senador Risa Ontiveros kasama sina Representatives Chel Jokno at Laila de Lima. Madalas nang lumitaw ang pangalan ni VP Leni pagdating sa usapang 2028 elections. Pero sabi ni Aquino, maiging tanungin na lang ang dating bise kung may balak pa itong tumakbo. Hindi pa muna sinagot ni Aquino kung may united opposition na ba sa susunod na national elections at nakafocus daw ang usapin nilang magkakaalyado sa mga kasalukuyang nangyayari sa bansa kabilang ang kanilang advocacies. Mahalaga na merong mga ganyang moves for 2028. Mahalaga na nagsasama-sama ang iba't ibang mga grupo. Hindi lang yung mga taong nasa meeting ngayon. Kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Yung mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Ito lang hearing natin, nakakalula na yung mga problema sa edukasyon. Huwag na nating hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Ngayon pa lang magtulungan na tayo para sa bayan. Kabilang sa mga isinusulong ni Aquino sa Senado ang pagpapabilis ng pagtatayo ng classrooms at ang Kadena Bill na minamandato ang full disclosure ng government transactions sa isang digital portal para ma-access ito ng publiko. Pasado na ito sa third and final reading sa Senado. Ang kapwa-oposisyon naman ni Aquino na si Ontiveros nagkasana ng kauna-unahang consultative meeting sa publiko pagdating sa pagbuo ng Anti-Political Dynasty Bill. Bakas sa mga ngiti ni Ontiveros ang pag-asang maipasa na raw ang long-delayed bill na ito. Sa halip na serbisyo publiko sa ordinaryong Pilipino, personal na interes at pakinabang na ang madalas na nagiging sentro. Sa panukala ni Ontiveros, bawal mahalal o tumakbo ang isang individual na related sa isang politiko hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, yan ay kahit magpinsan sila. Ganito rin ang pagtingin ng Anti-Dynasty Network. At para naman sa isang lokal na opisyal sa Muntinlupa, posible ang pagpapasa ng panukalang kontra dinastiya. Naipasa na rin kasi noong 2015 ang reforma sa Sangguniang Kabataan. Ayon sa National Youth Commission, ito ang kauna-unahang legislation na may anti-political dynasty provision. Nakasaad kasi roon na bawal ang isang SK candidate maging related sa isang nakaupong opisyal hanggang 2nd degree of consanguinity. Susuyuri ng komite ni Ontiveros ang iba't ibang probinsya para makapagkonsulta kaugnay sa anti-political dynasty ngayong Pebrero. Kabilang dito ang Laguna, Bacolod at Cagayan de Oro. Para sa mambabatas, nakasaad na mismo sa konstitusyon na kailangang makapagpasa ng panukala kontra dinastiya. Pero sa 4 na dekada mula nang mabuo ang konstitusyon, tila natenga na ito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.